how to win back your energy sa taong bigla ka na lang inayawan o iniwan. Okay, ito. Kasi once na iniwan ka talaga ay mahahatak po ang iyong enerhiya. Yung tipong magiging lupaypay ka, malulumo ka. That's why makukulong or ikukulong mo na lang yung sarili mo sa loob ng kwarto ninyo. Kasi yung enerhiya mo is nahatak ng tao, which is ng taong iniwan ka, ng taong minahal mo dati. Na kung sa kagaya sa ngayon, binabaliwala ka, bigla kang inatrasan, inayawan, or ginost. So, that's why nasasabi rin natin na nahahatak ng taong yon yung enerhiya mo kasi yung buong atensyon mo rin is nasa sa kanya eh. Binubuhos mo lahat-lahat. That's why mas lalo natin siyang napapalakas. And ikaw ngayon is mas lalong humihina. So yung energy na ito, utol, is kailangan natin itong bawiin para mas lalo kang lumakas. Para maipanubalik mo yung dating ikaw na masaya, na maligalig, yes, na masayahin na klaseng tao. So unlike sa ngayon, dahil iniwan ka, yes, dahil inatrasan ka, is magpapa-apekto ka. Na kung magpapa-apekto ka talaga, utol, ay talagang mahahatak ng taong yon yung enerhiya mo. So kahit sabihin man natin na Kuya Kiko, kung gugustuhin ko man na hindi magpapa-apekto, pero sa damdamin ko is parang affected talaga ako eh. Kahit anong pigil ko, kahit anong iwas ko, is hindi ko talaga makakayanan. Hindi ko talaga maiiwasan na magiging affected. Kasi iniwan niya ako eh. So then, ito hindi nyo ba alam na mas lalo lang natatalo yung isang tao kapag mas lalo mong binubuhos yung buong oras mo sa relationship ninyo? Compare or versus doon sa tao na walang pakialam sa relationship ninyo. See? So, kung sino pa yung naglalaan talaga ng buong oras sa relationship is yun yung magiging talunan. And lalong-lalo na yung partner mo is wala ring pakialam sa relationship ninyo. So malulugi ka dito, utol. Lalong-lalo na sa oras na kung kailan kanya inaatrasan. Na hindi ka ready, hindi ka talagang magiging handa or hindi ka magiging prepared kung ganito ka mag-isip. Dahil lalaan mo lahat ng oras mo sa relationship ninyo, puro siya at siya. Kakausapin mo siya halos oras-oras, iisipin mo siya halos oras-oras. Pero yung taong iniisip mo is wala kang pakialam sa'yo. See? So sa hiwalayan, ikaw talaga yung magiging talo or lugi dito. Kasi siya is dati pa lang, sinasanay niya na yung sarili niya na hindi ka iniisip. So, pero ito ngayon, kahit sabihin man natin na sinasanay mo rin siya na nandiyan ka palagi, ay talagang hahanap-hanapin din po ito ng taong nang iwan sa'yo. So kagaya na lang din, diba kung iniwan ka, is yung automatic response talaga ng tao kapag naapektuhan is magme-message, hahabulin, tatawagan, palaging magpaparamdam, palaging mangangamusta. Yes, naghihintay ka sa pagpanumbalik niya or sa pag-reach out niya. Pero sa ganitong behavior, na naghihintay ka na lang sa kung kailan siya babalik, yung tipong naghahabol ka pa, ay talagang hindi mo mapapa-win back yung energy mo sa'yo. Mas lalo niya itong mahahatak palayo sa'yo. So dapat takip-puso ka talaga na kailangan ay maging matatag ka. Huwag kang pumasok sa relationship, utol, once na ikaw ay mahina or marupok. Kasi kapag ramdam mo sa sarili mo na marupok ka, matatalo at saka mas lalo ka lang mabubulagan. Yes. Lalong-lalo na kapag yung partner mo matalino, or madiskarte, or yung isa pa dito is manipulative. Naku po, kawawa ka talaga dito. So that's why ang tangi mong gagawin sa ngayon, halimbawa na lang, nagpakatatag ka. Kasi kailangan, utol eh.
na kailangan mo talagang magpakatatag. Kung gugustuhin mo man o sa hindi, kailangan mo talagang magpakatatag. Once na iniwan ka, so ang tangi mong gagawin sa ngayon ay huwag mo siyang intindihin at saka isipin. Inatrasan ka ng taong yan. Kumbaga pa inatspera ka. Binaliwala ka. Wala siyang pakialam sa'yo. Hindi siya interesado sa'yo. So bakit mo pa siya iisipin? Bakit ka pa maglalaan ng oras at panahon mo sa taong yan? Di wala nga siyang pakialam sa'yo. So kagaya sa sinabi ko kanina, ikaw yung magiging lugi dito. So all you have to do is pull away, pull back ka. Huwag mo siyang isipin, huwag mo siyang intindihin. The more kasi na mas lalo ka nagfo-focus na ngayon sa iyong sarili and then binabaliwala mo siya, tiyak utol eventually or padahan-dahan ay unti-unti mo itong ma-win back or maipanumbalik yung enerhiya mo. Mababawi mo yun galing sa kanya. Once na mabawi mo kasi ito utol is tiyak ito magagaranti ako sa inyo na siya na naman itong maghahabol sa'yo. The more na maibalik mo yung enerhiya mo sa'yo is yung enerhiya niya na naman yung mahahatak natin dito. Yes! So ngayon, once na makamit mo na yung energy mo or na i-win back mo na, tiyak utol, ito po yung mangyayari. Manggugulo yan sa'yo, magme-message, magre-reach out, yes, or maghihintay din sa kung kailan ka mag-respond sa kanya. Kagaya ito sa ginagawa mo dati sa kanya ng paghahabol. Yes, babaliktad talaga utol once na nakayanan mo yung consequences or yung pagsubok na ito. That's why wag na wag talaga kayong pumasok sa relationship kung mahina ka lang naman. Kasi magiging talo ka. Mapapaikot-ikot ka lang ng partner mo. Kagaya sa kanta, paikot-ikot. Yes, dahil totoo po yan. Hindi po biro yung pagpasok sa relationship. Hindi po biro na kahit sino na lang yung pipiliin mo. Kasi sa isang tao na pipiliin mo is dyan na nakasalala yung magiging future mo. So kung hindi ka nag-iingat sa taong pipiliin mo, tiyak utol, masisira din talaga yung future mo. So napaka-importanting bagay po na maging matatag ka talaga once na pumasok ka sa relasyon. Dahil ito po yung mag-aahon or magsasalba sa'yo once na nasa kalagitnaan yung sarili mo sa paghihirap or lalong-lalo na kapag inaayawan ka. Okay? Dahil yan talaga yung magsasalba sa'yo utol. And yan talaga yung magdadala sa'yo paano mag-pull back, paano mag-pull away para maitagumpay mo rin yung pagsubok na ito. Okay? So yun po mga utol, lagi ninyong tandaan, huwag mo siyang intindihin at saka huwag mo talaga siyang isipin. Wala kang ibang bibigyan ng focus sa ngayon kundi yung sarili mo. So yun lang po, maraming salamat talaga. And then sa mga gusto ko makausap one-on-one, PM nyo ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Giko. And don't forget to subscribe my YouTube channel dahil marami pa tayong ibubunyag na mga kabalastugan or kung ano din yung gusto nyong mangyari para sa mga partner ninyo na mga kalalakihan. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu. Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para